Noong dekada 80, kumalat ang mga kwento tungkol sa isang mapanganib na tao na tinawag na Mananabas. Sa isang bayan sa probinsya ng Apayao, ang bansag na ito ay nagmula sa mga insidenteng may koneksyon sa kakaibang paraan ng pagpaslang ng salarin gamit ang isang bolo o itak. Ang mga pangyayaring ito ay nanatiling bahagi lamang ng mga bulong-bulungan. Walang naitalang ulat o artikulo sa mga pahayagan. Gayunpaman, ang kwento ng kasong ito ay nananatiling buhay sa mga saksi. Ang apo ng isa sa mga naging biktima ng insidenteng ito na itatago natin sa pangalang Linda Pangsiw, ang nagsalaysay sa kasong ito na ibabahagi ko naman sa mga masugid na sumusubaybay ng ating channel. Noong Mayo 1980, isang insidente ang gumimbal sa bayan. Ang katawan ng isang magsasaka na tawagin nating Karuben ay natagpuan sa gilid ng isang palayan. Si Karuben ay kilala sa barangay bilang isang mabait at masipag na tao na tipikal sa mga magsasaka lalo na sa bulubundukin ng Apayao Region. Palagi itong maaga sa pagpunta sa bukid, bago pa man magbukang liwayway para mauna sa pagpapatubig at masiguro ang magandang ani. Gayunpaman, nang umagang yon ay hindi na siya nakabalik sa kanilang bahay. Nang tuluyang magliwanag ang araw, isang grupo ng mga magsasaka ang nakatagpo sa kanyang wala ng buhay na katawan na nasa nakakapanindig balahibong estado. Gayunpaman, malinis ang paligid at tila walang bakas ng pakikibaka. Sa tabi niya, iniwang nakasandal sa isang puno ang isang itak na parang sinadya upang magsilbing palatandaan ng kung sino mang salarin. Ang eksena ay nagdala ng matinding kaba sa mga tao. Ito'y tila mga mensaheng hindi nila maunawaan, ngunit batid nilang may isang delikadong tao ang nasa paligid. Agad na kumilos sa mga otoridad kabilang na mga pulis at tanod upang mag-imbestiga. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, walang lead o motibo ang lumitaw. Walang anumang bad record si Karuben sa barangay at wala rin siyang kaaway ng mga panahong iyon. Ang bayan ay nanatiling takot at nagpatuloy ang mga bulong-bulungan. May mga nagsasabi na ito'y gawa ng isang halang ang sikmura, habang ang iba ay naniniwala na hindi lamang iisa ang gumawa nito at maaring isang ritual ang nangyari dahil sa itsura ng labi ni Karuben nang matagpuan ito. Habang tumatagal, mas lalong dumarami ang mga haka-haka. Ang mga matatanda sa bayan ay nagsimulang magpayo sa mga pamilya na mag-ingat, lalo na sa gabi. Ang mga daan patungo sa palayan at gubat ay halos iniiwasan. At ang simpleng pamumuhay ng mga tao ay napalitan ng katahimikan at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin alam ng komunidad kung ano o sino ang kanilang dapat katakutan. Isang pangalan ang unti-unting umusbong sa kanilang mga kwento, ang Mananabas. Isa itong banyagang tunog noong una, ngunit kalaunan ay nagbigay ng konkretong anyo sa kanilang pinangangambahan. Mananabas ang naging bansag sa taong gumagamit ng itak upang tumabas ng inosenteng buhay. Naghihintay ng pagkakataon sa dilim para kumilos. Ngunit ito ba ay totoo o isang kathang-isip lamang upang bigyan ng paliwanag ang isang hindi maunawaang pangyayari? Ang bayan ay nanatiling tahimik ngunit puno ng tensyon. Sa bawat gabi, ang mga tao ay nananatili sa mga tahanan, nananalangin na ang Mananabas ay hindi na bumalik. Ngunit ang kanilang mga panalangin ay hindi nagtagumpay. Makalipas ang ilang linggo, isang bagong insidente ang nagdala ng panibagong takot sa mga residente. Lumipas ang 2 linggo mula nang matagpuan si Karuben sa palayan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng pulisya, nanatiling walang kasagutan ang misteryo ng kanyang trahedya. Ngunit noong kalagitnaan ng Mayo 1980, muling ginimbal ang bayan
ng isa na namang insidente. Isang tindera ng gulay na tatawagin nating Aling Marta ang hindi nakauwi matapos maghatid ng kanyang paninda sa Karatig Bayan. Si Aling Marta ay isang kilalang mukha sa mga talipapa, palaging masigla at palakaibigan. Ang kanyang pagkawala ay agad na napansin ng mga residente lalo na't hindi siya nakasanayang nawawala ng walang abiso. Kinabukasan, isang grupo ng kabataan na nangunguha ng mga kahoy panggatong ang nakakita sa kanyang bisikleta na iniwan sa gilid ng isang masukal na lote. Ang kanilang pagkakita ay nag-udyok sa mga otoridad na magsagawa ng masusing paghahanap sa lugar. Sa di kalayuan mula sa bisikleta natagpuan ang katawan ni Aling Marta. Katulad ng nangyari kay Ruben, walang senyales ng pakikibaka. Malinis ang paligid, ngunit sa tabi niya ay muli nilang nakita ang bolo na tila nagsisilbing tanda na muling umatake ang salarin. Ang balita ng pangalawang insidente ay kumalat ng mabilis. Ang mga residente ay muling napuno ng takot at ang usap-usapan tungkol sa mananabas ay mas lalong lumaganap. Ayon sa mga matatanda, ang pagkakasunod ng mga insidente ay hindi na maitatanggi. Ang mga pulis sa pangunguna ni Hepe Rodrigo ay mas naging aktibo sa pag-iimbestiga. Naglagay sila ng mga checkpoint sa mga pangunahing daan at nagtanong-tanong sa mga residente. Ngunit tulad ng una, wala pa ring lead. Ang kawalan ng ebidensya at malinaw na motibo ay nagbigay ng dagdag na hamon sa kanila. Lalo pang nagkaroon ng takot sa lugar nang iniulat ng ilang mga mag-aaral ng elementarya na mayroon umanong kahina-hinalang lalaki ang lumapit sa kanila habang pauwi mula sa eskwelahan. Inanyayahan umano ng lalaking ito ang mga bata na sumama sa kanya at inalok ang mga ito na pakakainin sila ng masarap na tinapay kung sasama sila sa kanya sa gubat. Natakot umano ang mga bata at nagsitakbuhan nang mapansin nila ang nakasukbit na itak sa tagiliran ng lalaki. Nagsimulang magbago ang pamumuhay ng ilang mga residente. Iniiwasan na ng mga tao ang maglakwatsa o maglakad mag-isa kung lalabas. Ang mga kabataan ay hindi pinapayagang lumayo sa kanilang mga bahay at ang mga magsasaka ay nagsasama-sama sa grupo kapag nagtatrabaho sa palayan. Sa gitna ng takot na bumalot sa bayan, isang lalaking tawagin nating Anselmo ang patuloy na namumuhay ng tila walang pakialam. Madalas siyang nakikitang naglalakad sa gilid ng ilog tuwing gabi. Dala ang kanyang luma ngunit maayos na bolo. Bagamat hindi pa siya pinaghihinalaan, ang kanyang pagiging mailap ay nagsimulang mapansin ng ilan. Si Anselmo ay napadpad sa lugar ilang buwan lamang ang nakakaraan at nagtayo ng kubo sa isang bahagi ng gubat at doon nagtatanim ng mga gulay para may pantawid araw-araw. Habang ang bayan ay patuloy na nababalot ng takot, nagkakaroon ng mas maraming haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ng mananabas at lahat ay nag-aabang at nag-iingat dahil sa posibleng pag-atake nitong muli. Ang pangalan ni Anselmo ay unti-unting pumukaw sa atensyon ng iilan. Si Anselmo, mula nang dumating ay tila mailap sa tao at madalang kung makipag-usap. Bagamat hindi siya direktang iniugnay sa mga insidente, ang kanyang pagiging mailap at kakaibang gawi ay nagsimulang mapansin ng mga residente. Ayon sa ilang mga nakakakilala kay Anselmo, siya umano ay hindi pangkaraniwan. Siya ay lumaki mula sa isang maliit na kubo kasama ang kanyang pamilya sa probinsya ng Abra. Ang kanyang kabataan ay puno ng trahedya. Nung siya'y 10 taong gulang, isang sunog ang sumira sa kanilang tahanan at kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Naiwan siyang mag-isa. Inampon ng kanyang tiyuhin, subalit hindi naging maganda ang kanyang buhay sa ilalim ng pangangalaga nito. Madalas siyang sinisigawan at pinapalo ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang kabataan ay puno ng takot at pighati. Sa kanyang paglaki, naging palasak sa kanya ang pakiramdam ng kawalan ng halaga.
Sa kabila ng lahat na natiling tahimik si Anselmo, inilihim ang sakit at hinanap ang sariling identidad sa pamamagitan ng pagmamasid sa paligid. Sa kanyang pagiging malayo sa mga tao, natuklasan niya ang katahimikan ng kalikasan. Isang bagay na naging takbuhan niya sa oras ng pangungulila. Nung siya'y nasa edad ng 22, sumali siya sa isang kakaibang grupo, ang grupong tinatawag na Tad-Tad, na kilala sa kanilang kakaibang paniniwala. Ang paghahanap ng espiritual na kaligtasan sa pamamagitan ng mga ritual. Sa loob ng grupo, si Anselmo ay nakatagpo ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang kanilang mga seremonya ay nagbigay sa kanya ng layunin, ngunit ito rin ang nagtanim sa kanyang isipan ng mga ideya tungkol sa pag-aalay bilang paraan ng pagsasakripisyo para sa mga mataas na layunin. Ngunit ang grupo ay naglaho matapos ang isang raid ng mga awtoridad. Naiwan si Anselmo na may mga paniniwalang hindi niya maiwaksi. Ang kanyang trauma at pagkakabuklod mula sa lipunan ay unti-unting naghalo sa kanyang mga ideya. Hanggang sa siya ay nagkaroon ng maling paniniwala na ang pag-aalay ng buhay ay paraan para magbigyan ng kalusugan ang kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na taon, si Anselmo ay namuhay ng tahimik. Ngunit sa loob niya ay may nagbabagang damdamin. Ang kanyang mga labi ay napupuno ng mga alaala ng kulto, mga seremonya at ang mga tinig na tila bumubulong sa kanyang isipan. Ang kanyang bolo na dati gamit lamang sa pang-araw-araw na gawain ay naging simbolo ng kanyang maling paniniwala. Sa kabila ng tahimik niyang panlabas na anyo, si Anselmo ay nasa ilalim ng isang madilim na anino. Ang mga kilos niya ay tila normal, ngunit sa loob niya ay may planong nabubuo na maghatid ng mas malalim na takot. Noong Hulyo 1980, sa kabila ng masusing pagbabantay ng mga pulis at patuloy na pagiging alerto ng mga residente, isa pang tao ang muling nabiktima sa pinakamalalang paraan. Ang huling biktima na isang buntis na tatawagin nating Felisa ay hindi nakaligtas sa madilim na hangarin ng salarin. Ang pinakamalala pa ay nadamay ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan ng 6 na buwan. Ginamit muli ng salarin ang bolo at noong matagpuan ang labi ng biktima ay wala na sa kanyang tiyan ang kanyang anak, dahilan para isipin ng mga tao na malamang ay ipinanglaman siyan ito ng sospek. Ang insidenteng ito ay naging hudyat ng mas malawakang kilos ng mga awtoridad. Sa ilalim ng pangunguna ng hepe, naglunsad ng malawakang operasyon upang mahuli ang salarin. Maraming residente ang tinanong at ang pangalan ni Anselmo ay muling lumitaw. Ang kanyang pagiging mailap at ang ugaling hindi pakikisalamuha ay naging sentro ng mga haka-haka. Ang ilang residente ay nagulat na nakita nilang dala niya ang bolo sa mga oras na hindi karaniwang lumalabas ang ibang tao. Gabi ng 15 ng Hulyo, isang grupo ng mga pulis ang nagtungo sa bahay ni Anselmo. Ito ay para arestuhin at tanungin siya, ngunit nang dumating sila, natuklasan nilang wala na siya roon. Ang kanyang bahay ay iniwan ng walang bakas at lahat ng kanyang kagamitan ay wala na rin. Ang tanging naiwan ay ilang piraso ng papel na may mga kakaibang simbolo na tila bahagi ng mga ritual na itinuro sa kanya ng kulto. Ang pagkawala ni Anselmo ay nagdulot ng mas malalim na misteryo. Para sa mga awtoridad, malinaw na siya ang sospek sa mga insidente, ngunit para sa mga residente, ang pagkawala niya ay tila isang anino na patuloy na naglalakad sa kanilang paligid. May mga nagsasabing nakita nila siya sa mga karatig baryo, habang ang iba ay naniniwalang binawian na siya ng buhay sa isang lihim na operasyon ng mga pulis. Subalit walang sapat na ebidensya para patunayan ang alinman sa mga ito. Ang insidenteng ito ang naging huling kilalang kaso na may kaugnayan sa mananabas. Ang lugar ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit ang takot at alaala ng mga insidente ay nanatili sa kanilang isipan.
Ang pangalan ni Anselmo ay naging bahagi ng mga kwento sa gabi. Isang babala tungkol sa kung paano maaaring magtago ang dilim sa likod ng tahimik na anyo ng isang tao. Ang pagkawala ni Anselmo ay nag-iwan ng maraming tanong na hindi masagot. Habang ang iba ay nagsabing tuluyan itong nalagay sa tahimik, may mga naniniwalang tumakas siya sa malayong lugar para ipagpatuloy ang ritual. Ang kanyang tahanan ay nanatiling walang laman, tahimik na paalala ng kwento ng mananabas. Ang mga tao sa lugar na ito sa Apayao ay muling natutong mamuhay ng normal, ngunit may takot dulot ng mananabas. Ang kwentong ito, bagamat hindi naidokumento ng mas malawak dahil sa pagiging liblib ng lugar at kakulangan ng teknolohiya ng mga panahong yon, ay nanatili pa ring malinaw sa isipan ng mga naging saksi at kapamilya ng mga biktima. Si Linda Pangsiu na apo ni Caruben ay hindi makakalimutan ang bangungot na ito sa kanilang buhay. Sa ngayon, wala nang naitalang katulad na kaso sa lugar, ngunit nananatiling maingat ang mga residenteng katulad ni Linda Pangsiu. Bagamat may takot ay handa umanong protektahan ang sarili at ang pamilya kung sakaling magbalik ang taong minsang binansagang mananabas.